Good news mga kababayan, good news. Mayroon pong good news. Si Paulo Pulong Duterte tungkol kay Tatay Digong. Ngayong nalalapit na ang kanyang kaarawan mga kababayan sa March 28. Nagkalaman na daw mga kababayan si Tatay Digong Duterte. At hindi na po butot balat mga kababayan kagaya ng dati. Ay, salamat naman Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Praise the Lord. At ang itsura na daw ni Tatay Digong mga kababayan ay nanumbalik na daw kagaya nitong sa standee. Oh, salamat naman mga kababayan at lumalakas na ang katawan ni Tatay Digong sa makatuwid. Namamalo na daw ng baston mga kababayan eh. Kaya na daw niya buhatin ang baston. Muntik pang mapalo si Pulong. Alam ko rin niyo po Sir, kamusta po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Nagkalaman na siya. Oh, nagkalaman na daw. Dati mga kababayan parang butot balat na lang daw na parang nag-flatten na ang kanyang mukha. Ngayon nagkalaman na. Nani na, balik na yung normal Kagaya na dito! Yes! Yes, yo! lawas. Oh. Kay Muaksyon naman ganigbunal sa ihang Aamba na daw mga kababayan, mamalo ng kanyang tungkod. pusgan na. Oh, lakas na daw. Naman siya ginapainom og kuan, Stilnox. Hindi na daw pinapainom ng Stilnox. Oh. Bakit? Yun pala ang nakakapayat. What was, Bakit? Para saan yung Stilnox? Yun pala mga kababayan, medicine na pa anti-insomnia. Parang medicine na pampatulog mga kababayan. Yun pala ang nakakawala ng gana. So, nawala na ang mga kababayan, insomnia ni Tatay Digong. Stop na rin ang Stilnox and then may gana na siya. former President's reaction po, sir, nakita niya si Ma'am January, si Uno, at saka Sabrina po. Anak pala ito ni Pulong, no? Ang laki na, no? Ang laki na, oh. Dalagan-dalaga na. Daw siya katuo, magkaapo siya gana ka dako. Oh, hindi daw siya nung nakita daw ni Tatay Digong mga kababayan, hindi daw siya makapaniwala na nagkaapo siya ng ganyan kalaki. 13 anyos pa man na. 13 years old pa pala. Tangkad na nga ito. Okay. Sir, 13 years old pa ito? Akala natin mga kababayan na 18 na. Hindi ko nga mag-uyab sa daw, duha lang sa daw kapo. Oh, at ang sabi ni Tatay Digong kung magbo-boyfriend daw, dalawa lang muna daw. Yun talaga. Hindi pa rin nawawala itong mga biro ni Tatay Digong, no? Congressman Pulong, ano po yung reaction niyo sa statement ng isang Japanese individual, si Shin Fukiji? Yung nagsalita sa United Nations mga kababayan. Mabuti naman isang Japanese pa mga kababayan talagang nagkusang nag-effort sa United Nations. Sa sinabi niya sa United Nations Human Rights Council about sa situation ni former President Rodrigo Roa Duterte, sir. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa observation niya and for bringing it to the United Nations. United Nations. Opinion niya at observation niya sa aming tatay na si PRRD. Tatay Salamat Digong. po. At sana makinig sila. No? Sana. Sana nga, itong United Nations mga kababayan. Pero alam naman natin, hindi makinig yan. So, maraming Ay, salamat. nako. Kalimut ko dyan. So, ito yung pangalan. Shun. Mr. Japanese kasi mahirap tandaan mga kababayan yung Fukiji. Hindi mo ng restaurant. Sige, sir. Salamat kayo sa imong observation at sa imong pagsuporta sa among amahan. Salamat daw mga kababayan sa kanyang observation at sa kanyang support sa kanyang tatay. Sir, message niyo lang po sa mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon, sir, more than 1 year na po tayong More than 1 year. patuloy ang laban pa rin. Sa maraming salamat po sa lahat ng Pilipino na sumusuporta pa rin sa kay PRRD. Tatay Digong Duterte. At salamat sa patuloy nyo. At sana po at magpatuloy pa ang pagdasal sa kanyang health. Salamat. Salamat. At mga kababayan, February nga ba yon yung kanyang pre-trial? Within 2 months noon mga kababayan, 60 days, lalabas na ang resulta. Pero huwag na kayong masyado umasa talaga mga kababayan ng magandang outcome dyan ha. Para hindi na tayo masyadong masaktan. Expect for the worst, but hope for the best. Within 60 days, lalabas na ang resulta sa kanyang pre-trial mga The kababayan. impeachment thing is a travesty, no? Hindi talagang Samantala sa bansang Pilipinas mga kababayan, ang anak naman ni Tatay Digong na si VP Sara ang kanilang binabakbakan. Ang sabi ni Dr. Lauren Badoy,
this is already a travesty na nangyayari sa ating bansa. Well, there are no grounds for impeachment. Nakakatawa nga kasi talagang wala silang mahanap. Walang KVP. mahanap. Talagang Ang napakaganda. ginagawa nila mga kababayan, nag-fishing expedition, isusomo nila ang mga bangko, mga kababayan, para maasa sila na mayroon silang makikitang anomalya. Ay, naku. Talaga. Dito ko nakikita yung formidability ng isang malinis na lingkod bayan. Kasi namamatay na sila para na sila nagsisirkus. Kasi basically, Kahit naka-break ang mga animal, mga kababayan, no? Grabe. Congress at Senate. Mukhang 2 months ata dahil May pa sila babalik, mga kababayan eh. Mayroon pa nga daw pabaon ang Congress, 2 million daw, sabi ni Libiste. Break! Pero etong tuwadcom, mga kababayan, na bagong tuwadcom, Justice Committee kunwari, walang break! Tuloy-tuloy ang kanilang hearing sa impeachment ni Sara Duterte, Diyos ko Lord. they're bending all the laws, no? They're bending all the laws. They're forcing her to, but she doesn't have to attend, no? She doesn't have, by law, she doesn't have to attend, no? And sila pa yung nagsasabi, gusto nila na si Vice President ang magbigay ng ebidensya sa kanila, di ba? Kasi wala silang ebidensya sa pinagsasabi nila. All of this is Eto bakit maghahanap pa sila ng ebidensya, mga kababayan? Etong Congress, hindi na naman nila trabaho yan. Ang nag-file ng impeachment, dapat nagbigay ng ebidensya doon lahat-lahat na. Para na silang nagsabuatan nito. Para na silang nagsabuatan. Kung ano lang piniresenta noong nag-file ng impeachment, mga kababayan, yun lang ang gamitin. Ay, nako, talagang mga buang. travesty. All of them there ay namaleta na, no? Namaleta na kasama na si Luis Tro, mga kababayan, ha. Special mention yan ng Marines, ex-Marines, na namaleta na niya. So, they have to deliver kasi nakatanggap na nakadeliver na yung maleta sa kanila. So, meron silang deliverable. So, yung mga taong ganyan, no, katulad ni Miss Porky Pig na yan, si Porky Luis Pig. Tro. Porky Pig! You know, she has the ugliest name that I've ever heard in my whole life. Ugliest! Jerville Beatrix. Devil! Parang devil, no? Beatrix. Oh my God, what kind of name is that? So anyway, parang nadidistract ako sa pangalan niya. But Pati itsura ni Luis Tro, mga kababayan. Tapos, yung nguso talaga niya, no? Parang hindi pantay kapag magsalita. Humingiwi ang isang side. anyway, no, this is what we're seeing right now is the obscene and ugly face of a bayaran na public servant, no, corrupt. Yan, nakita natin. And lahat sila na nandyan, Na maleta. kailangan nilang ipilit yung agenda ni Bongbong Marcos. Bongbong Bangag Marcos na inspector, mga kababayan. At si Bongbong Marcos, Si Inspector Bongbong Marcos andun na naman sa PITX, mga kababayan, sa terminal lang basta inspection at namigay ng ayuda. corrupt yung magnanakaw na yan. Yan na yung pinaka-corrupt. Katulad siya ng tatay niya. Worst pa, ng tatay niya. Kung sabi ni Roque, kung diktador ang tatay, etong si Bongbong Marcos, diktador. Ano bang ginawa ng tatay niya? Eric, naalala mo ba? Kinarap ni Marcos Sr. ang buong bürokrasya ng gobyerno. Ito ang ginagawa niya ngayon. So that it really took so long for the Filipino people to trust again government. And now, that fucking son of his is doing the same exact thing. The Junior and he's using people like creatures like Luis Tro, no? Creature. Nilalang. Ay, nako, isang mga lamang lupa. These people who studied law so that they would know how to subvert the law. Ay, gunggong yan eh. Sabi ni Attorney Topacio, bobo daw yung si Luis Tro. Bobo talaga daw, mga kababayan, na pagka-abogado. Si Attorney Topacio nagsabi, ha? Diba? Proud na proud pa siya no makita mo yung character niya. Proud na proud pa siya na tinago niya yung anak niya, ay yung asawa niya. Na rapist. Who was being charged of rape. No? Tapos hindi Charge of rape pala. Correction, ha? Napalusot eh. nagbabayad ng utang ginamit niya ang legal services ni Attorney Manscarpio pero hindi nagbabayad ng utang. Ang kapal ng mukha, di ba? 8 million pa daw ang utang. Magbayad ka, Luis Talagang Tro. character. And Derville, the devil. did you see that video Beatrix, the biatch. of hers, Eric, na nakakangilabot when she's screaming, Speaker! Ang pinaka... Walang
taex, walang taex kung walang speaker. Ayan, di ba? Kasi yun ang, ito Ay, yung makikita nako. mo sa akin. Walang baha kung walang speaker. Si Luistro is the poster Walang flood control na ghost project kung walang speaker. of yung taong wala ng kaluluwa, yung bayad na bayad. Parang si Jam Oh. Magno. Ay, maligno. Wag mo lang pansinin yung maligno easy yan. to watch. Dalawang mga magnong mga salot, no? Si, Shelo Maligno at saka si Jam Maligno. Di ba nakita mo na yung mga salita nila, may presyo, walang paninindigan, Pati yung babalo na bagong mga kababayan, babaeng babalo. walang prinsipyo, walang katotohanan sa kanila. Pwede silang bayaran. And juxtapose that with the 18 former soldiers and Attorney Levy Baligod na hindi mo pwedeng bayaran. Diba? Parang si Vice President, walang areglo. I mean, Walang yung pinapanood areglo. namin, yung pinapa-respond mo ko to, di ba, si Luistro who's demanding all of this, this travesty, no? The roots of all of that is Travesty. corruption. Mm. Using people's money, no, to destroy real public servants and to subvert our democratic processes. The impeachment process is so important, and yet corrupt politicians like Mga this kurakot, ugly, ikulog, obscene, agli pang may tsura talaga mga kababayan, no? Ang ugly talaga, to Lord. Luistro is destroying it. No? Correct. Ma'am, I will take off doon sa ginamit mong termino. Mga bayaran. Mga pangit! Pangit! Mga mukhang ulalo! Maleta. Bayaran. Mukhang jablo! Oo, na maleta. Alam mo Eric, pag sinabi ko yan, may kasamang dura, bayaran, inakatiri, Oh. sila. At saka kitang-kita mo ngayon, kitang-kita mo kung Kung mga kababayan, hindi lang kasalanan ang manggulpi. Tagal nang nagulpi siguro yung mga taong iyan. sino yung mga bayaran, di ba yung mga nag-a-about face, mga kainsuka. Nainsuka. Lord, did you ever think, did you ever know that there was this many bayaran na Pilipino? I had no idea until this Bongbong Marcos, itong pinaka-corrupt grabe, na no? magnanakaw, ay Magnanakaw, naging dyan, umabot siya sa pinaka-corrupt. naging president na siya. Di ba? I had no President. idea. Ma'am, speaking of bayaran, ha? But we do not believe na itong abusado at tarantadong si Luistro ay makakalusot ito sa Korte Suprema. This will be another black eye, ma'am. Ito na naman ang sasabihin ng Korte Suprema. Ayan na naman kayo eh. Wala kayong ebidensya, pipigain nyo at bubutasin nyo ang batas, pipilit-pitin nyo ang batas. Wala pa pong batas na naipapasa na nagsususpende o pumipigil at nagbabaliwala sa bank secrecy law. Hindi ko sa hindi gusto ni Vice President Sara Duterte na maging transparent. Sila nga dapat mga kababayan, unahin na imbestigahan dyan sa kanilang mga salen. Yan si Bangag, That's not the point. It's about respecting the law. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema eh. If you want accountability to every and all impeachable official and to the rest of other public officials, then do it correctly. Do it properly. Do be it. accountable and be objective and be fair in your actions so that you can demand accountability. Pinapanagot nyo si Vice President Sara Duterte sa mga krimen na hindi niya ginawa, sa mga aligasyon na wala kayong batayan at wala kayong solidong mga ebidensya. And now, dahil hindi niyo makuha, pipilit-pitin nyo at tatapakan nyo ang batas. Sa tingin ko, ma'am, Pakan ang batas, Pipilit mga ito, bending Luistro. the law. ang nananawagan tayo sa lahat ng mga So, dapat ang Korte Suprema nito, malinaw na ito mga kababayan na talagang ginagawa nila yan para sa para i-demolish. Wala na ito sa due process mga kababayan. Mawawalan na ng kredibilidad ang dito. Pati Korte Suprema mga kababayan, ang mga tao mawawalan na ng tiwala sa konstitusyon. Ano na ba itong nangyayari sa ating bansa? Kung papahayaan lang nila itong pangbababoy ng mga kongresistang ito mga kababayan sa ating bansa. Kaya manghimasok kayo Korte Suprema. authorities, pati sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa lahat po ng mga nagmamay-ari ng bangko at mga empleyado at mga pamunuan ng mga bangko, welgahan nyo ito si Luistro. Unahin nyo ilantad sa kanya. Ang kanyang Gusto mo maglantad, ilantad kanyang na ninyong maleta. mga accounts mo, yung involvement mo sa transaksyon ninyo, kung yan ang gusto mo. Sapagkat mayroon pong umiiral na bank secrecy law. At malinaw ang sinasabi ni Senator Miriam Defensor Santiago nung nabubuhay pa siya. When the law exists,
And there is nothing that negates the law must prevail. Kasi ito rin po ang ginawa nila Llamas. Lamas. Nilamas si virus. Tiperos nila ni Noynoy Aquino. Oh. Kay former Chief Justice Corona, Ang ma'am. mga swangit. Gusto nila i-waive ni Chief Justice Corona ang mga bank deposit transactions niya at ng asawa niya. Hindi naman po pwede yun, sabi ni Senator Miriam, dahil may bank secrecy law at hindi Pero yun mga kababayan, walang justisya doon kay Corona dahil nabayaran ni Panot Nasuhulan mga kababayan ang kanyang mga senatong. pwede ang Senado kahit mag-impeachment court pa ito, lalo pa si Luistro mga kababayan. She is just there to facilitate the complaint, not to make judgment or not act as a judge. Sapagkat kahit ang impeachment court, hindi ka basta-basta makakakuha ng mga bank records na ito nang hindi mo sasangayunan ang batas at hindi mo kukuhanin ang opinyon ng Korte Suprema. Ma'am, mukhang may kalalagyan na naman dito itong mga buaya ni Martin Tambaluslos at ni Marcos sa pagmamadali at sabi mo nga Ma'am Lorraine, sa pagpupumilit na makapag-deliver kahit baluktot at katarantaduhan ay gagawin nila, mukhang ito ang panggagalingan na ito ay maibasura muli ang kanilang baluktot na layunin na ipitin at pilitpitin si Vice President Sara Duterte kasama po ang lantarang paglabag sa mga batas, Ma'am Lorraine. Yeah, I think Eric, the one that's at trial right now, is our democracy, our democratic Yes. processes, How strong are we that we would allow such a travesty? Kasi nga it's so clear naman maliwanag na Nako, hayaan lang nila ito mga kababayan. Wala na. Totally broken na ang ating konstitusyon. wala Kaya Korte Suprema save us from this travesty. Travesty na rin tayo mga kababayan. naman talaga silang kaso ng impeachment. And the vice president has no impeachable offense, none, zero, nothing, nada, zilch, zero, 'di ba? So kaya lang kasi yung parang nakikita ko na naglalaban dito sa sistema natin, yung corruption at yung tama, 'di ba? So yan sila Luistro, lahat yung mga nandyan, na sumusulong ng impeachment na yan, mga aso ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos, nabayaran na yan, nabigyan na yan ng pera natin pa, mga walang yan. So will corruption win over the principled men and women in government that still exist, di ba? Let's see kasi sa akin ang paniniwala Let's see dito sa mga leche. ko talaga dito, ang taong bayan, yan na lang ang natitirang vanguard. Hindi naman siya lang na yung natitira, kasi I still believe that maybe the Supreme Court is still there, maybe meron pang lumalaban para sa atin, 'di ba? But I think that in growing up as a nation, our journey towards nationhood, we are being taught to be a strong people. Ibig sabihin na strong people, 'di ba? Ibig sabihin na strong people, lumalaban tayo kasi kapag ang estado ay abusado, kailangan lumalaban ang tao. Ang mga bansa na hindi lumaban ang mga tao sa isang estadong abusado, wala na, patapon na sila. Pero ang mga bansa na lumaban at ginamit at flinex yung kapangyarihan nila, yan ang mga malalakas na bansa. So, this is our journey towards nationhood. This is how I see it, So, wala ka namang magagawa dyan sa mga basurang ganyan na yan basura na yan si Luistro. Wala na yan, patapon na yan, These are people that look like people but they're no longer people. They're empty. You can buy them. They no longer have any souls. They have a price tag to their souls. So wala na yan, So the ones that are being tried right now and tested is the Filipino people, our strength as a nation. And I know that we're going to pass the test. Why do I know? Why do I know this? History has taught me this. Lumalaban ang Pilipino, hindi kahit na biro mo Eric, ng mga kababayan, napaka-corrupt ng Pilipinas pala, Yet, nakatindig pa rin tayo. At makikita mo kung bakit. Nakikita ko sa social media, lumalaban talagang Pilipino, Yung mga memes na they make it on their own, they have a voice, they use their voice. They use it so well, 'di ba? So, yan ang strength ng Pilipino, na hindi tayo pumapayag na tumalaban tayo. I agree. And because of that, Ma'am Lorraine, kasabay po na ito ay isang test o pagsubok kung paano tatanggapin at maninindigan
o hindi ang taong bayan sa ganitong kalapastanganan at lantarang pag-aabuso at binabali ang batas, binubutas nila ang batas upang lamang mahambalos nila ng katarantaduhan at mga panggigipit ang Vice President na sa taong bayan po ang paghuhusga kung hayaan natin ganito po ang gagawin nila. May batas on bank secrecy law, may batas din po na hindi pwede i-shortcut ang impeachment. May batas po sa saligang batas natin na hindi pwede mag-manufacture ka ng mga kung ano-anong kwento lamang masunod ang kapritsyo sa political operations, and yet ginagawa nila. Aside from sinabi ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, na ito'y pagsubok at paghamon sa taong bayan kung paano nila haharapin ang ganitong uri ng pang-aabuso at kalapastanganan sa ating proseso ng demokrasya, pagsubok din po ito sa mga institutions of democracy and gatekeepers of democracy. One of that is ang Korte Suprema, ang ating mga korte. Pangalawa, ang atin pong mga iba pang mga mambabatas din na matino ang pag-iisip. Halimbawa, hindi pwedeng manahimik dito, ma'am, sina Congressman Igay Arese, sila Congressman Leandro Libeste, at alam natin pati po sila Congressman Toby Chanco, hindi nila papayagan ang ganitong katarantaduhan, kabubuhan at abuso ni Luistro at ng kanyang komitiba on Committee on Justice. Bagamat I agree kay Ma'am Lorraine, wala po sila talagang kaso, wala silang ebidensya, wala silang hawak na patotoo, basta lamang itulak lang na magbutuhan lang later on. All of this ay mga technical compliance lang nila ito. May hearing, may kunwari, may mga patawag-tawag, may summons. Alam po natin that they have the numbers. Kontrolado yan ni Marcos at Romualdez. At the minimum may 120 signatories na naka-ready. At bayad na yon, na maleta na yon. May promise na ng FLR, Ma'am Lorraine. Ito na naman, FLR, for later release. Ibig sabihin po, Ma'am Lorraine, parang ganito, Luistro, okay na yan. Okay na ang 5 billion mo, pwede mo nang i-cash advance. Later release yan. Ano yan po ang ibig sabihin? Projects, kunwari, pero suhol po yon. So, lahat ng ito, alam na natin. Pero, bagamat alam natin ang kanilang mga proseso ay baluktot, hindi pwedeng hindi natin ilantad. Dahil proseso ito ng pagbubuo ng kaalaman at pagpapanday ng paninindigan ng mga mamamayan. Kaya, kami ni Ma'am Lorraine, we painstakingly discuss these things para mabuo po ang pagtingin, ang pananaw at paninindigan at saloobin ng taong bayan, sapagkat ultimately, ang mga gatekeepers of democracy and institutions of our democracy like ang mga korte, ang Supreme Court, ang mga matitinong mambabatas, they will also refer it to the people. Gusto niyo ba ito? Na ganito uri ng Kongreso, sinusuhulan, nanunuhol, nanggigipit ng tatarantado, at walang pagkilala sa batas, or gusto nyong lunukin yan at ituloy pa rin ninyo ang ganitong uri ng panggobyerno o ganitong uri ng administrasyon na mayroon si Marcos, mga kababayan. And that to me, ma'am, mga kababayan, is a historical test not only for the people but for the entire democratic system ng Pilipinas. Ngayon lang ako nakakita ng Kongreso na ang kanyang layunin ay hindi para magpasa ng batas sa ikabubuti ng taong bayan, kundi gamitin ito as instrumento upang magkaroon ng pangwasak, pang-atake at pagsalaula hindi lamang sa mga leader ng gobyerno kundi lalo na sa institusyon ng demokrasya. At ito ay nakikita natin nangyari lamang yung ganitong uri ng kabastusan at mga abuso nang nagkaroon ng isang Marcos Jr. at Martin Tambaloslos na tandem sa loob ng gobyerno. And yet, ilan pa lang ngayon ang nagtumitindig laban sa kanila, ma'am. Pero dati, ang mga tahimik ay hindi na po nananahimik ngayon. Marami na pong mukha ang tumututol dito. And that I subscribe to your opinion, Ma'am Lorraine. Sige, ituloy nyo. Tingnan natin kung saan ito hahantong. At hahatulan talaga kayo nito ng taong bayan, Ma'am Lorraine. Alam mo Eric, no? Never before has Congress fallen this so far down from grace that I have ever seen. Kasi dyan ako, yung batasan, no, kung hindi ninyo pa nalaman, yung dyan ako naglalaro, kasi yung tatay ko, congressman, nung maliit ako, dyan, batasan, dyan ako lumaki, no? Ang layo. Kasi wala pang CPP noon, no? Wala pang mga demonyong komunistang terorista sa loob. Tapos wala pa sila Johnny Pimentel noon, yung mga magnanakaw na yan, no? There was some standard
'Di ba? Tsaka yung tatay ko nanalo yun, na hindi bumibili ng boto yun. No? Yeah. Kasi the late 70s, early 80s, wala pang bili-bili ng boto niyan. Walang ganyan yung tatay ko. So naabutan pa namin yung... Mga eleksyon na yun ay, by the way, Ma'am Noreen, talagang house to house. Talagang Yeah, yes. you have to present yourself, your Yes. program, and your record to the people directly, right? Yeah, yes. You know, I even went with my father to campaign. Maliit pa ako noon eh. Tapos ang pag-present sa kanila, yung kinikilala nila, yung umuupo sila, house to house talaga. House to house. Tapos pinapakilala niya na abogado ako, graduate ako ng summa cum laude, top ako ng class ko. Yung parang na kinikilala nila kung sino, 'di ba? And then he won. He was an independent at the time. Tapos nung nag-kongreso na siya, hindi ganyan. So sa walang pork barrel, tsaka kung ano Yeah, tama. kung anong kongresista na, but through the years, nag-chip na talaga because of the corruption, because of that pork barrel, and because of the CPP inside Congress. I agree. Mga magnanakaw, yung mga hayop na yan, pinaka-corrupt yung mga Kabataan Party List, Gabriela, ACT, yung mga yan, no, teachers, mga corrupt yan, pero much sila nila Jude Asidre, Tingog Party List, etc. no, so na corrupt, and but I have never seen a Congress that's so putik talaga. Mula nung umupo yung putik na bangag na yan, no, lahat ginawa niyang putik, kahit yung AFP naging putik in the eyes of some people. Agree. Ako, I have not lost my faith in the armed forces of the Philippines. Agree. But all I'm saying is, because of Bongbong Marcos, yan, lahat yan, ano, at saka alam mo, I really need we really need to talk about this, na why is it that John Vic Remulla is always going to the BJMP and sitting down with the cadres of the CPP and Ramil Madriaga? Kasi the last time na nag-group effort ka, no, John Vic Remulla, nangyari ang pinaka-heinous crime sa buong Pilipinas. Never before has it happened. The extraordinary rendition of President Rodrigo Roa Duterte. You surrendered a Filipino citizen to a foreign court. Last time na nag-group effort yung John Vic Remulla na yan, ganyan ang nangyari. So ngayon, umuulit na naman, niluluto nila ang Vice President, and I think that this is something that we should be talking and putting on the table. Why are you going to BJMP on a regular basis, talking to top cadres of the CPP, mga top terrorists ng Pilipinas, at si Ramil Madriaga, na ngayon ay star witness ninyo against the Vice President, na puro kasinungalingan. Once again, in other words, it's Bongbong Marcos masterminding the destruction and the lies and the deception on the Vice President, no? So it's umuulit, no? Umuulit itong mga pinagagawa nitong group effort na napakabulok na mga idiots na to, no? Of course, tama ka dyan, Ma'am Noreen. Kasi kung totoo at sincero po na hindi gusto ni Marcos Jr. ng kanyang kasawa, ng kanyang grupo, itong maniobra ng baluktot na pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte, he can always declare, itigil niyo yan. Walang kabutihang idudulot yan sa bansa. At sikasuhin natin ang nakahambang na pagkaubos ng supply ng langis, ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, ang nakaambang pagkawala ng trabaho ng mga libo-libo or milyong mga kababayan natin. Ma'am Gwen. Eric, nakakaiyak kasi marami na nagugutom even before the Middle East crisis. Tapos now, 100 plus na yung diesel, no? So, Yes. So there's so many things that this government ought to be doing, but they're not doing it. Agree. I have not ever seen anything like it na hindi nagsisilbi at walang plano, absentee, no, walang plano tungkol sa mangyayari sa hinaharap nating malaking hamon sa ekonomiya natin at sa peace and security ng Pilipinas. Ang mga putang inan ito, ang ginawa lang mula paggising ng mga sa umaga at hanggang sa natulog sila ay yung impeachment na yan. Para tumagal yung magnanakaw na yan sa gobyerno at para tumagal pa yung pagnanakaw niya. 'Di ba, napakawalang ya talaga ng Bongbong Marcos, napakawalang ya ng gobyernong ito. No, na hindi kayo nagsisilbi, marami nang umiiyak yung mga farmers. Hirap na sila. Pero wala kayong ginagawa, hindi kayo nagsisilbi. Ang ginagawa ninyo, mga putangina ninyo, binibigyan ninyo ang sarili ninyo ng 2 million na mga bonus, ang kakapal na mga mukha ninyo.
no? At ma'am, hindi lang 2 million ha, mga kababayan. You have a point there, Ma'am Lorraine. Ang estimate ngayon is mga 600 million yon sa Semana Santa bonus. At ma'am, sinabi namin ito ni Ma'am Lorraine nung nakaraang episode namin, if this could have been the administration similar or kagaya po ng gobyerno noon ni Pangulong Duterte, mumurahin talaga ito sila. At ipapabalik sa kanila ang pera. At sasabihan niya ni Pangulong Duterte, ang gobyerno, pag ituloy nyo yan, ako na ang babawi niyan mismo sa inyo sapagkat gagamitin dapat yan sa pag-subsidize sa produktong petrolyo na presyo, sa centralized importation, sa pagkain na sisirit ang presyo, sa kuryente, at pati na sa pangangailangan ng mga kababayan natin na mga mananakay, mga pasahero, at ang mga public transport sector drivers. Alam mo, So, Eric, dyan pa lang, Ma'am Lorraine, napakalaking bagay itong 600 million pesos plus 30 billion pesos na ipamumudmud na ayuda sa mga mayors sa Metro Manila para magkaroon ng advantage si Marcos at si Romualdez na walang mga magrarally na sasama sa panawagang patalsikin siya. At ma'am, ito pa ngayon kumpirmado, binulgar na mismo ni Congressman Erese. May nakaambang na FLR. FLR means for later release. Panunuhol po ito. Project daw ito, mga kababayan, pero hindi ito project. Convertible to cash ito. And kapag may FLR ang kongresista, for later release, pwede po siya mag-cash advance sa kontraktor. Convertible to cash, so kung binigyan ka ng FLR na 1 billion, that means 250 million can now be advanced from your contractor. At ito ay nakaambang na ipatupad nila during the Semana Santa break. Di tama si Ma'am Lorraine, ang tawag sa kanila, mga walang hiya. Ang kakapal ng apog na dapat ito ay palayasin na talaga sa Kongreso. alam mo, hindi lang Eric, no? Mga rapist sila. Kasi pinipilit nila yung sarili nila sa Pilipino. Kasi ayaw sa kanila ng Pilipino no? Kasi hindi nila kayang manalo. Kasi gusto mo sabihin na, ba't di na lang labanan ng Vice President, di ba? Yes. Kasi alam nila, ayaw sila ng Pilipino Hindi sila mananalo fair and square against the Vice President. Correct. So, ang ginagawa nila ngayon, they are forcing themselves on us, mga rapist, ang mga putang inang yan. Alam mo ba si Bongbong Marcos, nung contemporary ko yan Alam mo ba, maraming loud whispers noon na rapist yan, na pumupunta yan sa isang disco, tapos kung sino man ang gusto niyang gahasain doon, pupunta siya. Yan ang loud whispers noon nung panahon ko. No? So, and during that time, martial law yun, hindi ka magkakaroon ng loud whisper na ganyan kung walang sliver of truth kasi takot ang mga tao noon, no? So hindi ako nagugulat ngayon na yung ginagawa nila, yung pinipilit nila yung sarili nila sa Pilipino, na isinusuka na sila ng Pilipino, minus na yung kanyang kanal na survey, pero pinipilit pa rin niya yung sarili niya at gagawin niya ang lahat kahit mawasak ang Pilipinas, kahit na maghirap ang mga Pilipino. No, everything that Eric said, yung mga presyo, yung mga ganyan, wala sa kanila yan. Tama. Bulok ng taong ito, itong mga taong ito.